Nakikita niyo po yan. Wow, ah. Ang title po natin, The Purpose of You. Yun daw ano mo, Tagalog, purpose, layunin mo daw. Ano daw layunin mo? Ano ba yung tungkulin mo? Ano ba yung kaganapan mo? Ano ba yung silbi mo? Ano yung gagawin mo? Okay? Yan po yun, The Purpose of You. Merong subtitle, instrument. Kasi para maunawaan mo na bakit ka merong purpose? Kasi ikaw ay isang instrumento. Okay? Dapat maunawaan natin na bilang tao, dapat alam mo yung kung ano yung purpose mo. Kapatid, mag-chat kayo dyan. Alam niyo po ba yung purpose ninyo? Dapat meron kayong knowledge dyan. May full knowledge kayo as a Christian, as a human. As a believer, kahit naman non-believer, mayroong purpose agad kung bakit ka nabuhay, kung bakit tayo ginawa. Okay? So, may mga mabilis na tanong dyan na nadaanan natin. Itimbangan din natin, Bible din naman po ang sasagot para magkaroon ng mas malinaw na pangunawa patungkol po sa usapang purpose and instruments. Then, kayo na rin po ang sasagot at the end. Naunawaan niyo ba yung purpose nyo? Tama ba yung purpose sa pagkakaunawa mo? Diba? Pansinin ninyo, no? Game. Sabi niya sa unang tanong, na-amaze ako sa PowerPoint pag talagang hindi ka rin ikaw ang hirap, no? Okay, ang sabi dyan alam ba natin ang purpose natin? Alam ba natin, ano ba yung dahilan kaya sa tingin nyo? Alam ba natin yung purpose natin bilang tao? Kasi may dalawang kategorya yan. Purpose mo bilang tao at purpose mo bilang mananampalataya. Okay? Lahat po tayo merong mga purpose gaya ng sinasabi ko. Kung ikaw ay kaldero, ang purpose mo para paglutuan. Kung ikaw ay kutsilyo, ang purpose mo para maipanghiwa. So, ito po yung sinasabi ko, meron tayong mga specific na purposes talaga. Hindi mo kasi pwedeng gamitin yung gitara sa construction. Pwede mo bang ipangpala yung gitara? Para masabi mo na, may purpose ako. May purpose yung gitara. So, ibig sabihin, meron po specific talaga at merong standard na purpose ay binigay ang Diyos para sa atin. Meron pong eksaktong purpose na meron ang bawat isa bilang tao at bilang mananampalataya. Ngayon, yung purpose ba na yan yan ba ay makakatulong? Yung purpose mo ba sa tingin mo? O yung purpose ba na tinatang sa atin ng Diyos, yan ba ay makakatulong? Yan ba ay makakabuti? Or baka naman ang purpose mo, ikaw ay makakasira, makakasama? Meron bang ganang purpose? Meron po. Simple-simple na lang. Nagawa ang baril. Nagawa yung bomba. Ano ang purpose niya para bumuhay ba ng tao? Matay. Diba? Instrument din po yan. So, ibig sabihin ngayon, makakategorize natin yung pagiging tao natin kung tayo ba ay purposely nakasusunod. Dahil ito yung pangatlong tanong. Purposely nakasusunod na ikaw ba ay makakabuti? Ikaw ba ay makakasama? Ikaw ba ay, ano ba ang purpose mo talaga? Okay? Ayun yung pangatlo. Anong klaseng kagamitan ka? At pangalawa pa lang pala to. Anong klaseng kagamitan ka ba? Ikaw ba yung kagamitan na naninira? Ikaw ba yung ginagamit na Diyos para manira sa iba? Meron bang ganon? Walang ganon, ha? So, binabalansi ko po kagad. Walang ganon. Ganyan ko po na itatanong ito. Baka kasi mamaya, yung purpose na naiisip mo, hindi po yan ang purpose ng Diyos sa iyo. Definitely, kinukorek ka na kagad ngayon. Wala pong inilapat ang Diyos na purpose para sa tao para ikaw ay manira. Lahat ay ikabubuti mo, lahat ay makakatulong para sa kapwa mo. Okay? Pangatlong tanong. Nagagampanan ba natin? Kung may knowledge ka na, kung ano yung purpose mo bilang mananampalataya, bilang tao, ito yung pangatlong tanong, nagagampanan ba natin? Nagagawa ba natin? So, bakit yung tanong dyan ay nagagampanan? So, ibig sabihin, meron po tayong gagawin. Pag meron tayong gagawin, definitely meron tayong susundin. Pag meron tayong susundin, yun yung ibig sabihin ng purpose. Yun yung ibig sabihin ng pagkakagawa sa iyo bilang instrumento. Okay? So, yung pag-uusapan natin yan, iikot po yan sa standard na basihan.
Hindi po tayo pwedeng gumawa ng sarili nating purpose. Ano ko, ang purpose ko pa siguro para maging ganito ko. Hindi. Mayroon po talagang inilapag ang Diyos na purpose para sa atin. Depende po sa Diyos kung paano kanyang gagamitin. Okay? So, mabilis lang po ito. Dapat maunawa natin dito yung katayuan mo, yung sitwasyon mo, kung paano kang gagamitin ng Diyos bilang mananampalataya o bilang isang normal na tao. Kasi, kahit kung ano mangyari, pasikot-sikot, lahat po tayo nagpo-connect-connect yung purposes natin. May connection po kung ba't po ako nakatayo dito para po marinig nyo. At may connection po kung bakit po kayo nakikinig yan para marinig ng kapitbahay nyo. May connect-connect po yung mga purposes natin. Kanya nga po, importante na individually, maunawa natin na ito specifically ang aking purpose. Ito specifically ang gamit ko. Nakukuha niyo po yung puntos ngayon. Pupuntahan natin tong standard na to. Ito ang standard na nag-execute. Ito ang standard na magiging basihan. Ito ang standard na magpapatunay na tayo ay mayroon dapat gampanang purpose bilang instrumento. Okay? Nakalagay dyan, purpose of Jesus as an instrument of God. So, si Jesus Christ po pala instrumento din, yes po. Kasi kung hindi po siya ibinaba bilang instrumento ng Ama, hindi po matutupad ang kaligtasan ng tao. Kanya nga po siya yung unang instrumento. Kaya sa Kanya tayo babase. Sa Kanya natin malalaman yung standard ng kagamitan o yung standard o pagbabasihan na kung paano napupulfill yung purpose niya as a Son of God. Mamaya, magugulat po kayo. Ano sabi niya sa John 6:38? Basic po ito. Basic daw. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Binasa ko muna yung verse para maunawaan niyo kung anong meron to obey the Father. So yan po yung unang ginampanan ng Diyos o yung unang purpose na ipinakita niya. Ako ay bumaba dito sa lupa para sumunod sa kagustuhan ng Ama. Hindi para sundin ko yung gusto ko. Hindi para sundin ko yung ibang bagay. Meron po ba siyang ibang sinabi dyan? Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban. Kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Meron pa bang iba? Wala na siya. Ibig sabihin, dyan yung po makikita yung pagsunod. Yan yung standard, kaagad-agad, na makikita mong purpose niya. Sa kanya muna, kay Lord muna, ang pagsunod sa Ama. Wala siyang ginawa kundi sumunod sa Ama. Madali bang sumunod? I fail. Most of the time, hindi po lahat ang susunod po. Kaya nga po, ito yung unang-unang pinaalam ka agad ng Diyos, kailangan mong sumunod. Bakit mo kailangan sumunod? Sunod-sunod po yan. Galing, ano? Sumunod, sunod-sunod. Makikita nyo po dyan na sa pagsunod ng Panginoong Jesucristo, in-execute niya perfectly yung purpose na ibigay ng God sa kanya para, ito na yung pangalawa, died for us and fulfilled our salvation. Sabi diyan sa verse, no, sa John 3:16, normal na yan, napaka-basic na yan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung isang verse na magpapatunay na ang Panginoong Hesus po ay sumunod. Sumunod hanggang kamatayan. So, very much standard po yan, ha? Wala pong pwedeng bumago. Wala pong pwedeng mag-justify. Wala pong pwedeng i-alter yan. Kailangan susunod hanggang kamatayan.
Medyo, actually, nung tinatopic namin to kanina, napapatayin sila. Kaya ko ba sumunod hanggang kamatayan? Kasi yun po yung ginawa ni Lord. Yun po yung standard na ginawa ng Panginoon na sinabi sa kanya, you have to die. For them. For the human. Kailangan mong mamatay. Para magkaroon sila ng kaligtasan. Kapatid, yan po yung unang puntos, pangalawang puntos na maunawaan nyo kung ano yung purpose, kung gaano kabigat yung purpose at kung ano ang resulta ng purpose. Okay? So, dyan pa lang po kapatid, very much standard, hindi mo pwedeng pakialaman, hindi mo pwedeng baguhin, unang-una sumunod. Pangalawa, magtiis, hanggang sa mamatay. Nakuha niyo pa yung puntos? Bumibigat po ng bumibigat, napaka-basic ng usapan, pero hindi po basic yung resulta. Okay? Pangatlo, conquer the grave. Sabi diyan sa Mark na ito, actually ito yung kwento. Kwento na lang po ito, kanya po sinama ko na yan. Para mapatunayan lang din biblically na ang Diyos po ay nabuhay na magmuli. Conquer the grave. Okay. Sabi diyan sa Mark na ito yung kwento. At pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan at sila'y natakot. Ngunit sinabi nito sa kanila, huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus sa taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya binuhay ng Diyos. Tignan ninyo ang pinaglagyan sa Kanya. Bumalik kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, mauna siya sa inyo sa Galilea, mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon gaya ng sinabi niya sa inyo. Nabuhay hindi. Pagbuhay. So, yan po yung ginampalan ng Diyos. Una, sumunod. Sumunod hanggang kamatayan. Ano yung naging resulta niya nung sumunod siya hanggang kamatayan? Muling nabuhay. Kasi perfectly execute niya yung purpose niya. Kapatid, yan po yung pagbabasihan natin na kung paano natin i-execute yung purpose natin. Kung paano natin gaganapin yung tungkulin natin. Pero, magugulat kayo sa purpose na ilalapag from the Bible din. Kasi, kung ang Panginoon Diyos yan ang ipinakita niya, dapat yan din po ang makita natin. Bumaba po si Lord Jesus Christ para sa tao. Ngayon, kinirate naman po tayo para sa Kanya. Babasahin ko na. Meron pang decor no? Yung klase nag-edit ngayon no? Dami style Sabi dyan sa Colossians 1:16. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Nakita niyo yung purpose dyan? Nakita niyo yung purpose mga kapatid? Bukod doon sa sinasabi ko sa inyong pagpapakita ng Panginoong Yesus ng purpose niya bilang Son of God, bilang tagapagligtas, nilapag na po yung purpose para sa atin. Sa Kanya rin po nagmula. Nilikha daw po ang lahat, nasa langit, nasa lupa, etc. Nakikita man daw o hindi, spiritual, lahat niyan, paghahari, lahat daw po yan ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ngayon kapatid, tanungin mo ngayon yung sarili mo, kung tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanya, ano ang unang papasok mo bilang purpose mo? Sumunod sa Diba, doon na pumapasok na yung bilang purpose ko, bilang nilikha. Nilikha pa lang po yan ha. Mamaya tataasan pa natin ang degree yan. Bilang tao, is para sa Kanya. So, ibig sabihin, kung para sa Kanya, yung purpose natin para sa Kanya. Diba? Pansinin ninyo yung twist ha.
ang Panginoong Yesus nilikha o bumaba para sa atin. Ngayon, tayo ay nilikha naman para sa Kanya. Make sense. Totoo naman, magkakaroon ng sense. Bakit nga tayo kailangang iligtas? Kasi tayo ay para sa Kanya. Nakuha niyo yung puntos? Kasi tayo ay pag-aari niya. Kaya talagang make sense. Kaya ngayon kapatid, ang purpose ngayon dito, makikita mo, is dapat tayo bilang tao pa lang, maunawaan natin na tayo ay ginawa para sa Kanya. Ngayon, taasan natin yung level. Gagamitin din natin yung verse na yan. Bilang mananampalataya na. Kasi sinabi niyan lahat eh. So, ibig sabihin, whether ikaw ay mananampalataya o hindi, ginawa ka ng Diyos. Mayroong purpose para sa iyo. Pero, ngayon taasan natin ang level. Magbabago yung level ng purpose mo kapag ikaw ay bilang mananampalataya na. Okay? Ngayon, bilang mananampalataya, dapat alam po natin na yung purpose natin ay hindi na magiging basic katulad ng unang pang-unawa natin na tayo ay para sa Diyos lang. Diyan na ngayon pumapasok yung kailangan mo na sumunod. Diyan na ngayon pumapasok yung mas kailangan mo ng manampalataya. Mas kailangan mong kailanganin ng Diyos. Nadadagdagan, di ba? Kasi kung bilang tao, para bang basic lang sa'yo or hindi mo masyadong alam kung ano yung purpose mo kanya, para bang sige lang, go with the flow ka lang kung ano yung buhay mo, di yan yung buhay ko, mamatay ko, yun yung tungkulin ng Diyos na kunin na ako. Pero pag bilang mananampalataya, iba na. Tumaas na po yung degree, tumaas na po yung bigat ng usapang purpose. Meron ka nang dapat gawin. Kasi pansinin niyo po ang Panginoong Jesucristo, ang taas sobra, naka-maximum yung kabigatan ng purpose niya. Diyos siya, nasa langit, bumaba sa lupa. Tapos, pagkababa sa lupa, pinahirapan, pinapatay. Ginawa na pa ng Diyos sa iyo yun bilang purpose mo? Di ba hindi naman tayo minamaximize ng Diyos? Kaya yun po yung sinasabi ko na, bilang mananampalataya, pwede tayong humantong doon sa usapang mamamaximize din tayo. Bilang born again, talaga pong tayo ay dadanas ng maximum na daraanan, na kahirapan. Bilang purpose mo. Bakit po? Si Lord Jesus Christ po na maximize yung pagsunod niya hanggang namatay siya. Kanya ano naging resulta? Nabuhay ng magmuli. Tayo po, kung hindi mamamaximize yung purpose natin, hindi tayo magagamit, wala tayong silbi. At kung hindi mamamaximize o hindi tayo makakasunod doon sa standard na pamantayan ng purpose natin, hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan ma-maximize din tayo. Kanya nga ang tanong ko kanina sino dito ang hindi nahihirapan? Kasi sa totoo lang naman po, the reality, mahirap po talaga maging born again Christian. Alam niyo po, ba't ko po nasabi? Formerly, hindi naman ako born again Christian. Happy-go-lucky ang buhay ko nung Katoliko ko. Show must go on, kahit ano lang, pwede na. Pero nung naging born again po ako, na do hindi ko alam na yun pala yung purpose ko, alam niyo po ba na mas humirap? Na yung simpleng pagkakamali mabigat na hindating sa akin. So, ibig sabihin, yun po yung purpose na unawaan ko ngayon na ang purpose ko is to be with my God. Paano ako magiging to be with my God? Kailangan maging holy ako. Kailangan hindi ako mabuhay, wag akong mabuhay sa kasalanan. Madali ba yan? Yan din po yung sinasabi kong in analogy with na ang Panginoong Jesucristo dumanas po ng paghihirap. Na-fulfill niya yung paghihirap, na-maximize siya hanggang namatay siya. Pero tignan niyo naman ang resulta, nabuhay na magmuli. Ngayon, kung tayo ay mamamaximize, katingin niyo mabubuhay tayo na magmuli.
Kung naganap ba natin yung purpose natin eh, nakasunod ba tayo sa kagustuhan ng Diyos, sa tingin nyo mabubuhay tayong magmuli? Yan po kasi ang pangako ng Diyos. Lahat ang susunod sa Kanya, aariin niyang Kanya, isasama niyang Kanya. Kasi Kanya nga eh. Yun yung unang sinabi, lahat ay Kanya. Nakuha niyo po yung puntos? Ngayon kapatid, yung purpose sa pinag-usapan natin na to is para maunawaan nyo na normal na po dapat sa ating bilang mananampalataya na sumusunod or gumaganap dun sa purpose na tayo ay daranas ng kahirapan. Kasi po, dinanasin po ng Panginoon yan. Gaya po na nasabi ko, tayo rin naman po ang mag-ano. Ito po yung isang twist, ano? Pansinin ninyo. Kung mabasahin ko itong next verse na to, makikita nyo dito yung luntag ng purposes. Pansinin nyo dito sa Romans 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kung makikita nyo po dyan, i-highlight ko ng konti yung silang mga tinawag. Sino po ba yung mga silang mga tinawag? Ayan po yung mga mananampalataya. Tayo po yan, mga born again. Tayo po yan na umaasa sa Diyos. Tayo po yan na naniniwala sa Diyos. So, ibig sabihin, tayo po yung tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, ibig sabihin niya, yung purpose natin, mga kapatid. Meron talaga tayong purpose kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Hindi po para pahirapan. Ito po yung sinasabi kong twist. Hindi po para pahirapan. Nagkataon lang na talagang so much precious ang blood ng God at ganun ka-perfect niya in-execute ang purpose niya. Kanya mahirap. Yan, definitely, dadaan po tayo dun sa twist na mahirap. Yan po yan. Pero ang resulta po niyan, kabubuti natin. Okay? Kaya ko po nasasabi yan, silang mga tinawag para maunawaan niyo po ba na kung ikaw ay tinawag. Baka po kasi hindi ka tinawag. Sumama ka na lang kasi may libreng pagkain. Sumama ka na lang kasi may pakinabang. Hindi po. Yan po ay totoong tinawag. Sumunod sa Diyos. Kumilala sa Diyos, nanampalataya sa Diyos. Ngayon, bilang tinawag, meron kang layunin. Merong purpose po ang Diyos sa'yo. Okay? Ngayon, yung purpose natin, kailangan natin laging execute every now and then. Ano po ba ang dahilan kung ba't ka ginising ng Lord kaninang maga? Ba't ka pa pinahinga? Huminga ka pa kaninang maga sa tingin mo para kumain ka lang ng tanghalian? Natuwa ako doon sa sagot kanina. Napaka-basic ng sagot ko. Bakit kaya pag ginising kaninang maga ni Lord? Para po mag-fellowship. Tama naman. Ngayon, yung fellowship na yon, kanino ba yun? Sino ba yung sinasamba mo sa fellowship? Tao ba? O ang Diyos? So, tama yung sinabi ng Bible verse kanina, na tayo ay nilikha para sa Kanya. Kanya ka humihinga, kapatid, para sa Kanya. Yan ang sinasabi ko. Yan ang dinidiinan ko. Bakit gumagalaw daliri mo? Bakit ka tumutugtog? Nakuha niyo yung punto. So, ibig sabihin, ikaw po ay instrumento ng Diyos para sa Kanya. Hindi po para sa asawa mo, hindi po para sa anak mo, hindi po para kung kanino, hindi po para kay chairman, hindi para kay mayor. Okay? Kanya ko po na-mention to kasi minsan, tayo pong mga tao, mas nabibigyan natin ng diin yung purpose natin sa kapwa-tao natin kaysa sa gumawa sa atin. Napakasakit po niyan, alam nyo ba? Nung dinadaanan ko yung word na yun, nasagasaan ako. At ako nga, alam ko yung ganito yung purpose ko, pero bakit para bang somehow, nagagamit ko pa rin yung selfish purposes ko. Ibang pang sarili kong purpose. Nakuha niyo pa yung punto, so ito po kapatid meron tayong layunin. Tayong mga tinawag. Okay? Mabilis lang po ito. Ngayon, anong sabi dyan sa Ephesians, sa Efeso? 2:10. Kung tayo ngayon ay gawa ng Diyos,
kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. May gagawin, wala. Meron. May susundin, wala. Meron. So, ibig sabihin, diin na po sobra yung salita dyan. Bigyan ko lang ng konting twist. So, binigyan ko to ng justification kanina kasi baka ma-misquote ninyo na kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Kasi meron nag-claim na, so ibig sabihin, Brad, forever na ako magiging mahirap. Kasi hindi ko pa dinanas maging mahirap, baka yan ang katayuan ko sa pagkakagawa ng Diyos sa akin bilang mahirap. Alam niyo po yung naging sample ko? Sinample ko po si Lazarus. Alam niyo po yung kwento ni Lazarus in the rich man? Alam niyo po ba na both sila meron silang purpose? Pero hindi sila naging tagumpay sa purpose nila? Ang naging purpose po ni Lord kay Lazarus is talagang dumanas ng paghihirap, kapatid. Kasi ayon po sa kwento, talaga pong pulubi, taong grasa, may sakit. Ang term nga doon para bang dinidilaan lang ng aso yung mga sugat-sugat ni Lazarus. So, ibig sabihin talagang wala siyang kakayahan na kahit ipagamot sarili niya. Walang naawa sa kanya. So, ibig sabihin, hindi siya dumanas ng kasaganaan nung siya ay nabubuhay. Which is, yun yung purpose niya. Nakuha niyo yung puntos? Ito ngayon ang siste. Dahil yung tao, lundag natin sa present time dahil ang tao ay nagre-reklamo ng Lord, ang purpose mo ba sa akin para maghirap? Ganito na lang ba ako? Hindi ba ako makakatikim ng kaginawahan? Hindi ba ako makakabili ng 99 inches na TV? Hindi ba ako makakaranas ng lamig ng aircon? Kasi reklamador ang tao Alam niyo po ba na mayroong purpose hanggat kung bakit nga ganyan? Ngayon, tuloy natin yung kwento. Si Lazarus po nung namatay, sinundo ng angel. Saan dinala? Sa piling ng Diyos, sa Abraham bosom. Na-fulfill niya yung purpose niya na hindi siya nagre-reklamo. Nakanya punta sa mahirap po yung pinakamahirap. Punta tayo doon sa mga reklamador. Punta tayo kay Richman. Anong sabi ni Richman? Ano ang buhay ni Richman? Si Richman po, dahil po siya ay mayaman, yung tag pa lang niya, Richman, ibig sabihin walang pagkukulang sa kanya. Nabuhay po siya ng pag-splurge. Nabuhay po siya ng kasaganaan. At konting background. Alam niyo po ba na yung mayayaman noon or yung mga hari noon, sa sobrang yaman nila, lahat talaga ng masarap na pagkain, makakain nila. Pero ang siste, may capacity ang tao kung hanggang saan lang pwede niya kainin. Pero alam niyo ginagawa nila, they have bucket beside them. Always. Kakain sila, mabubusog sila, isusukan nila para makatigim sila ng pagkain. Makain nila yung iba pang hapag na sa pagkain, isusukan nila. So, ibig sabihin, may mali talaga. Hindi sila gumaganap, hindi nila nag-serve yung purpose nila bilang rich man. Ngayon, at the end of the story, namatay si rich man. Dahil siya po ay hindi nakaserve ng purpose niya, alam niyo na kung saan napunta si rich man. Napunta po siya dun sa torment place. Na kung saan talagang pagkapunta niya doon, uho kagad siya. Siyang yaman niya na nasa lupa siya. Siyang hirap naman niya nung namatay siya. Bakit po? Hindi niya na-serve yung purpose niya. Isa po yan sa dahilan kung bakit po nagkaroon ng definition yung kwento na yan. Dapat ma-serve ang purpose. Ngayon kapatid, nagre-reklamo ka bang mahirap ka? Ngayon magreklamo, try nga natin yung makakapagreklamo ka. There's always a purpose behind everything. There's always a reason behind pain. Wow. Diba? So, yan po yun kapatid. Kaya minsan, tinuturuan tayo ng Diyos na, anak, huwag kang masyadong reklamador. Tinuro sa akin ni Lord yan. Huwag kang reklamo sa akin, nalulungkot ka, naalala mo mismo, kasi may dahilan yan. Kailangan mo dumanas yan kasi dadaling kita sa langit. Nakuha niyo yung puntos? Yan po yan kapatid na
We have to endure. We have to stay. We have to follow. We have to obey whether it costs you a lot, whether it costs you pain. Nakuha niyo pa yung puntos? Kasi nandoon yung fulfillment ng purpose mo. Nandoon yung purpose ng God sa pain mo. Nandoon yung purpose ng God kung paano kanyang bibit-bitin. Kasi gaya ng sinabi ko, si Lord Jesus Christ sumunod. Kanya napunta siya ulit sa langit, muling nabuhay. Kung tayo ay hindi susunod, sa tingin nyo makakasunod tayo sa langit? Hindi po. Diba? Make sense, diba? Yun yung sinasabi ko, kailangan mong sumunod. Ngayon, sinabi diyan, inihanda noong una pa man ang dapat natin gawin, kapatid. So, ibig sabihin, nasa sinapupunan pa lang po tayo ng mga magulang natin. Alam na ni Lord kung anong purpose niya para sa iyo. Ngayon, para huwag ka naman sa mamaloob na, Brother Mitch, grabe ka naman. Parang sakal naman kami sa sinasabi mo. Kanya ko po ito sinasabi para huwag po kayong mapareklamo. Kanya ko po ito mention para po maunawaan natin na meron po talagang purpose ang God para sa atin. Hindi nga natin alam. Malalaman lang natin pag tayo ay sumusunod na. Pag tayo ay nananampalataya na. Pag tayo ay umaasa na sa Kanya. Hindi po kasi natin malalaman kung anong purpose natin kapag ang ginagawa pa rin natin ay kagustuhan natin. At saka mo lang maunawaan na ito pala ang purpose ko. Pagka ginagawa mo na ang kagustuhan ng Diyos, gaya ng ginawa ng Panginoong Hesukristo. Di ba, ang dami naman nagkiklaim, gusto mo mapunta sa Diyos, gusto mo mapunta sa langit, pero ayaw mo sumunod. Yan po, yan yung mga keyword na mabibigyan. Purpose po yan. Okay? Ngayon, padulo na po tayo. In conclusion, dahil alam ko may lalagdag pa si Pastora eh. Dulo na po ito. Ito po yung maximum na pagpapaliwanag kung ano talagang merong purpose ang tao. Kung ano bang purpose natin bilang created, bilang born again, bilang wala ka ng kahit ano ka pa. Ito yung purpose natin. Okay, anong sabi dyan sa mga ngaral si King Solomon po ang sumulat nan. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Meron po ba kayong hindi naintindihan? Kapatid, gaya po ng paulit-ulit kong sinasabi, yung pong katungkulan na sinasabi ko po dito is napaka-basic na kung susumahin mo. Susunod ka lang. Wala pong iba. Huwag mong pakialaman kung ikaw ay nahihirapan. Pwede kang humiling sa Diyos kung ikaw ay nahihirapan. Pwede kang magsabi pero hindi mo pwedeng pangunahan. Hindi mo pwedeng baguhin. Walang alteration. Hindi mo pwedeng baguhin kung ano yung purpose na binigay ng Diyos sa'yo para sa'yo yan. Kung ang purpose mo ay ikaw ay tagapagsalita, gawin mo yan. Kung ang purpose mo ay makapag-share ng yaman, gawin mo yan. Yan ang purpose mo. Pero, to make sure na kung ano yung purpose mo, read the Bible. Read the message of God para mas maunawa natin sa mas malalim na kaparaanan kung ano ba talaga yung iba pang purpose mo bukod sa pagsunod. Kasi generally speaking, ang pagsunod po, yan ang foundation ng purpose. Diyan po nagsisimula ang kaganapan ng purpose mo sa pagsunod. Ano ba ang unang ginawa ng Panginoon Jesucristo? Sumunod. Bumaba. Kasi sa totoo lang, kung ang Panginoon Jesucristo hindi po niya ginampanan yung purpose niya, sa tingin niya may kaligtasan tayo? Alam ba, sinabi ng Father sa kanya, bumaba ka sa lupa and save them. Wag na. Diyos naman na ako eh. Pwede naman natin iligtas siya ng isang click lang eh. Sa tingin niyo kung hindi ginawa yun, nakukuha niyo po yung puntos ko na even God sumunod.
Kaya yan po yung mabigat na salita ni King Solomon na tayo ay matakot sa Diyos. Dahil yung Diyos sumunod eh. Ikaw tao, hindi ka susunod. At sundin ang kautusan bilang katungkulan nating tao. Bilang purpose natin. Ngayon, make sense naman lahat eh. Lahat nagtatagnit-tagnit. Bakit ka ginawa ng Diyos? Para sa Kanya. Bakit mo kailangan sumunod? Para sa Kanya ba? Hindi. Yun yung make sense lalo. Kanya ka pinasusunod ng Diyos para sa iyo din, kapatid. Para sa kaligtasan mo. Para sa pangako ng Diyos na ma-claim mo. Kanya pinasusunod. Kanya, yan po ang salita ng Diyos. Yan po yung good news sa atin. Praise the Lord. Sumunod po tayo.